Amen. Sige po. Ang atin pong pag-uusapan tonight, understanding unity. Titingnan natin kung ano ba yung kahalagahan ng unity sa ating mga buhay. And particularly, yung unity na pag-uusapan natin inside the home. Amen. Kasi maraming pamilya ngayon is hindi united. Nakakalungkot po yan. And alam naman natin ng Panginoon, ang unang kanyang ginawang union in the Garden of Eden ay yung family. So, kailangan nating maintindihan na mahalaga ang unity sa loob ng pamilya. So, tuloy na po tayo, mga kapatid. Okay, for the way of introduction. Ito po yung introduction natin. Have you ever noticed a small crack running along the wall of a house? Nakapansin na ba kayo niyan? Yung small crack lang sa dingding. Small crack, at first, it seems harmless. Parang wala naman, just a hairline in the paint. Ganun lang siya kasimple. No one wants to be the one to fix it. Walang gustong makialam. Jesus, maliit lang naman. So, inignore. Inignore yung hairline crack sa wall. Someone says, it's not their fault. Hindi ko naman kasalanan bakit may crack dyan sa dingding. Di ba? Someone also says, it is not a big deal. Hindi yan big deal. Maliit lang na crack. Lumipas yung buwan, months, o sabihin na nating mga buwan. Then storm comes and the whole house come down. Not because the storm was unusually strong, but because the crack was never repaired. Nakuha niyo po? Hindi dahil malakas yung storm na dumating at kinaharap ng bahay na yon, kung hindi dahil sa unattended crack sa wall. Families are very much like that house. Ganyan din yung pamilya, mga kapatid. A word spoken carelessly, a grudge left to simmer, a child compared unfavorably to a sibling, these are small cracks. Yung mga bagay na yun, small cracks lang yan. Left unattended, they widen. Yung mga bagay na yun, mga simpleng bagay na yun na nakaligtaan, lumalaki. And there is an enemy, the devil, mga kapatid, who is patient enough to wait for that crack to grow. Naghihintay yan yung diablo. Titingnan niya kung lumalaki na ba o lumalago na yung crack. Because, alam niyo kung bakit? He knows a divided house cannot stand. Kaya nga sa umpisa pa lang, di ba? Sa Garden of Eden, anong gusto niya? Masira na yung pamilyang ginawa ng Panginoon. At hindi yan bago ngayon. Yung tactic niya before, ganyan din yung gusto niya sa family ngayon. So tonight, mga kapatid, we will look at how discord or disunity is sown into home. Titingnan natin paano ba naipupunla yan o naitatanim yung disunity or discord sa bahay, sa tahanan. And why God cares so deeply about the unity of our families. And how we as a believers can become peacemakers in our own households. Dapat tayo yon. Tayo yung gagawa. Tayo yung may pakialam. Amen? So let us examine the Word of God together. Ang ating title tonight, mga kapatid, our title tonight, don't let the enemy sow weeds in your home. Alam niyo yung weeds? Yung weeds, yung mga unplanted plants or mga grass, mga talahib. Yan yung ayaw natin sa bahay natin, di ba? Kaya nga tinatabas natin yan eh. Baka pamahaya na ng mga ahas, mga daga, mga kung ano-anong hayop, di ba? So don't let the enemy sow weeds in your home. Baka hindi niyo namamalayan, meron ng lumalagong weeds sa inyong tahanan. So for our verses tonight, mga kapatid, binasa na ito ni Brother Paul, but let me read it to you again for the sake sa mga kapatid natin sa online. Proverbs chapter 6, verses 16 to 19. Pakinggan niyo to. Proverbs 6:16 to 19. These 6 things that the Lord hate. May 6 na bagay daw na ayaw ang Panginoon. 7 are an abomination unto Him. Merong 7
na kasuklam-suklam sa kanya. Ano ito? Verse 17. A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that deviseth wicked imaginations, feet that besweep in running to mischief. Verse 19, ito yung ating key verse. A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Ayaw ng Panginoon yun, yung nagsasalita ng kasinungalingan at nagtatanim ng pagkakahiwa-hiwalay sa magkakapatiran. Amen? And verse 25 ng Mark chapter 3 in the New Testament, ito yung mangyayari pag may discord sa loob ng tahanan. Verse 25, Mark 3, and if a house be divided against itself, that house cannot stand. Straightforward, di ba? Pag ang pamilya hindi nagkakasundo-sundo, that house cannot stand. So, paano natin may iwasan yan? So, pag-aaralan natin ngayong gabi. Don't let the enemy sow weeds in your home. For our first point, mga kapatid, dapat nating maintindihan yung weeds na tinutukoy dito, isa rito ay yung seeds of strife. First point natin, seeds of strife. What sows discord in home? Strife, mga kapatid. And the Lord names, yung sa verse 19 natin sa Proverbs 6 verse 19, he that soweth discord among brethren, among the things souls hates. Ayaw na ayaw ng Panginoon yan. So, yung tahanan ba natin buo? Hindi. Sira ba? Merong hindi pagkakaunawaan? Sino kaya yung dahilan? Ayaw ng Panginoon yan. Ayaw ng Panginoon yan. Discord does not simply appear in home. Hindi yan basta dumating na lang tapos hindi na kayo nagkakaintindihan. Hindi. Dapat nating maintindihan yan. It is planted. It is watered and protected until it grows. Naakala mo sa umpisa, wala lang. Gaya nung crack na illustration natin sa bahay, hindi mo pinapansin. Pero yan yung seeds of strife was sown in the home. Notice with me 3 seeds that enemy loves to plant. Merong 3 seed na gustong-gustong itanim ng devil sa ating mga buhay, sa ating tahanan. First, under this first point, seeds of strife, first subpoint natin, careless comments. Careless comments. Yung basta ka na lang nag-comment na hindi mo na pinag-isipan, basta lang lumabas sa iyong bibig. Yan yung sowing with words. Yung mga salita natin, yan ay parang mga binhi. Hindi mo lang yan basta bibitiwan nang walang reaksyon yung iyong makakarinig. Sowing with words, a careless comments, seeds of strife. Mga kapatid, Proverbs chapter 16 verse 28. Proverbs 16 verse 28 says, a froward man soweth strife, and a whisperer separate cheap friends. Ulitin natin, Proverbs 16:28, a froward man soweth strife, and a whisperer separate cheap friends. Kung ipaparaphrase natin ito, mga kapatid, yung froward dyan, yung perverted man, yung wala siyang mabuting hangharin. Ang gusto lang niya talaga magkasira-sira yung pamilya. Walang plano na mabuo yung pamilya. A whisperer separate cheap friends. Yung whisperer dito, mga kapatid, in other terms, chismoso, chismosa. Yung bibig hindi mapigilan sa pagsasalita. And it separate cheap friends. Yung mga magbe-best friend, kaya niyang sirain. At galit ang Panginoon dyan. Careless comments, sowing with words. So mag-iingat tayo, mga kapatid, sa ating mga salita. Baka meron na tayong nasisirang mga relationship. Hindi pa natin alam. Amen? And another verse, tingnan nyo to. Proverbs 26 verse 20.
Proverbs 26:20 says, where no wood is, there the fire goeth out. So where there is no talebearer, the strife ceases. Pag wala raw kahoy o panggatong, walang apoy. So kung wala ring chismosa, talebearer, ano ba tong chismosa yan di ba? Mga gossipers, the strife ceases. Amen? Parang nawala yung internet ko ni. Amen. Amen. Parang nawala. Nawala rin yung Google Meet. Yung laptop ko nagka-problema. Amen, amen, and amen. Tingnan mo nga kung meron. Meron naman. Nakikita mo ako? Diyan? Hindi, may internet naman. Hindi, kung meron ako sa online. Wala. Nawala yung Facebook. Amen. Nawala ba ako, mga kapatid? Kamute ka po. Nawala ako kanina? Nawala ako kanina? Opo. Robert, nawala ako. Saan ako natapos? Sa forward. Forward ba? Forward man. Okay, sige. Sa forward man. Nawala pati yung aking sa laptop ko yung nagka-problema. Sandali lang ha. Amen. Sige, tuloy na muna natin dito. Dito na muna tayo sa aking phone. Nakalive siya. Amen, amen. Nasa live pa rin ako? Amen. Okay, sige. Pakiayos mo nga itong laptop. Nawala na yung live, no? Okay, sige po mga kapatid, muli. Ulitin natin. Teka, wala akong patungan dito, Amen. Okay, sige po, ulitin po natin. Ulitin po natin. Don't let the enemy sow weeds in your life, mga kapatid. Seed of stripes, mga kapatid, isa sa mga seed na tinatanim ng devil sa ating pamilya, mga kapatid, yung careless comments. Careless comments or yung words natin, pag hindi natin naiwasan, mga kapatid, it will cause disunity. Amen. So yung ating verse kanina, Proverbs 16 verse 28 says, a froward man soweth strife, and a whisperer separate friends. Mga kapatid, itong mangmang na ito na tao, wala siyang ginawa kung hindi mag-provide o mag-sow ng strife, ng pagtatalo-talo. And a whisperer separate friends. Yung mga talebearer na yan, mga kapatid, yung mga chismosa na yan, mga gossipers na yan, kaya nilang manira ng magandang pagsasama ng magkakaibigan. Yan po yung katotohanan yan. And Proverbs 26 verse 20 also says, where no wood is, there the fire goeth out. So, where there is no talebearer, the strife ceaseth. So, kung walang panggatong, walang manggagatong, walang sisiga. Walang mag-aapoy, di ba? Ganun din. Kung walang mga gossipers, may iwasan yung hindi pagkakaunawaan. Amen? So sa pamilya, magkaroon tayo ng isang maliit na illustration na maintindihan ng lahat. Kahit yung isang bata, kaya niyang mag-cause ng disunity sa pamilya. Eto, pakinggan nyo. A child runs to mother. Maliit na bata, pumunta sa nanay. Ganito ang sabi niya. Daddy said, you waste money. Sabi niya sa nanay niya, bata ito, Daddy said, you waste money. Sabi daw ng tatay niya. Then, runs to father. Punta naman siya sa tatay niya. Sabi ng bata, Mommy said, you're lazy.
Tamad ka raw, sabi ni tatay. Soon, mother and father are fighting. And no one stops to ask where the report came from. Hindi nila kinonfirm kung kanino nagmula yung salita na iyon. Basta na lang silang nag-away. Alam nyo, this is not just venting. The Bible calls it being a tale-bearer, a whisperer or a gossiper, one who sows strife with the tongue. Alam niyo ba maraming pamilya ang hindi nagkaunawaan dahil sa mga ganyan? Narinig sa iba, hindi kinonfirm doon sa tao. Di ba? Totoo yan. In our home, ganito dapat ang gawin natin. Let this be the rule. We don't talk about family behind their backs. Hindi tayo nagsasalita sa kapwa natin pamilya behind their backs. We talk to family face to face. Dapat ganon, mga kapatid. Amen? Kasi hindi natin alam yung small word na yan, kaya nang sirain ng isang pamilya. Biruin nyo, bata lang yun, ha? Di ba? Hindi nagkaunawaan yung mag-asawa dahil sa bata. Na hindi naman nila kinonfirm kung sinabi nga ba ng bawat isa. Di ba? Yan yung una, mga kapatid. Sows discord in the home, yung mga careless comments. Yung mga salitang baliwala lang sa iyo. Nagdulot na pala ng sakit. Amen? Another thing, creeping contempt. Creeping contempt. Ano ibig sabihin nitong creeping contempt, mga kapatid? Sowing with attitude. Hebrews 12:15. Tingnan nyo sa Bible nyo. Hebrews 12:15 says, looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Nakita niyo yon, mga kapatid? In Ephesians chapter 4 verse 26 says, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. An offense is taken. Pagpalagay na natin merong ganon. An offense taken. So nagkaroon na ng panlalamig. Di ba? Doors are slammed a little harder than necessary. Yung mga ganyang attitude ba? Sana iiwasan natin yan and be sensitive, mga kapatid. Yung mga tono natin na napakataas. And then soon, everyone in the house is walking on eggshells. Though no one can quite say why. Dahil na misinterpret lang yung mga kilos. Amen? Minsan hindi naman talaga galit. Pagod lang o kaya gutom. Di ba? May mga nasabing ganon. Hindi natin na-confirm yung mga attitude na yon. Naalala ko yung kwentuhan namin ni Brother Paul, yung about the empty boat. Yung empty boat, mga kapatid, nakwento ko na ba sa inyo? Yung isang lalaki, nandun siya sa ilog, nagpapahinga siya, nakasakay siya sa kanyang bangka, nagre-relax siya. Habang paidlip na siya sa ilog, no, biglang may bumunggo sa kanya na boat. Pagkabunggo sa kanya ng boat, syempre, nasaktan siya. Nabunggo eh. Galit na galit siya. Kukomprontahin niya yung bangka. Pagtingin niya doon sa bangka, akala niya kung sino yung tao roon, pagtingin niya, wala palang laman. Wala palang laman, mga kapatid. So, minsan ganyan din yung buhay natin. Minsan may mga taong nagsasalita sa atin na akala natin may laman. Yun pala, wala naman. Di ba? So, mag-iingat tayo, mga kapatid. Bitterness, mga kapatid, pag hindi natin nabantayan, is like a mold. You do not see it on one day, but by day 7, the whole loaf is spoiled. Ganun yun, mga kapatid. So, bitterness that is never confessed does not stay hidden. Hindi mo maitatago yan. It eventually defiles everyone under that roof. So, yan yung katotohanan about our attitude na minsan hindi natin nababantayan. At yon yung isa sa mga tinatanim na paborito ng kalaban. Una, sowing with words. Pangalawa, creeping contempt. Ito yung sowing with attitude.
So, babantayan natin yung ating mga attitude, mga kapatid. It will cause disunity at home. At ayaw ng Panginoon yan. Pangatlo na itinatanim ng devil sa family para masira ay ito. Cruel comparisons. Cruel comparisons. Sowing with favoritism. Ang lakas niyan, mga kapatid, makasira ng pamilya, lalo na magkakapatiran. Favoritism. Genesis chapter 37 verses 3 and 4. Ito yung context niya, no? Genesis 37 verses 3 and 4. Now Israel loved Joseph more than all his children. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. Nakita niyo, dahil sobrang mahal ni Jacob, si Joseph, favorite niya, nagalit yung mga kapatid ni Joseph sa kanya. At alam niyo kung anong nangyari? Si Joseph, itinapon sa hukay. At hindi lang yun, ibinenta sa Egypt. Diba? Nakikita niyo yung nagagawa ng favoritism? So mag-iingat tayo. Nangyari na yan in the Bible, pwedeng mangyari yan sa ating mga pamilya. Amen? Jacob loved Joseph so much, gave him the coat, and his brothers said, "We hate him." So they sold him into slavery over it. Dahil lang doon. Di ba? Or minsan maririnig natin to sa mga magulang o sa mga anak. Why can't you be like your kuya? Bakit hindi mo kagayahin yung ate mo o yung kuya mo? Or yung bunso? Bakit hindi ka maging katulad niya? Comparison. Di ba? Mga kapatid, comparison plants jealousy. And jealousy, left to grow, becomes hatred. So, yun yung mga small crack sa ating mga wall. Di ba? It grows, becomes hatred, bitterness. Seeds of strife enter a home through careless words, creeping contempt, and cruel comparisons. So be very careful mga kapatid, lalo na sa ating mga magulang. Yung comparison na yan. Kahit saan pwede nating i-apply yan eh. Hindi lang sa loob ng tahanan. Kahit sa church, nangyayari yan. Yung mga careless words, yung mga attitude na yan, yung creeping contempt na yan, nangyayari yan. And every one of them is small enough at first to be ignored. Magugulat ka na lang, sira na pala yung pagsasama-sama. Dahil hindi yun kinonfirm. Di ba? So mga kapatid, yan yung first point natin. So don't let the enemy sow weeds in our homes. So ngayong gabi, binibigyan tayo ng babala ng salita ng Panginoon. Mag-iingat tayo. Baka yung small cracks na yan, hindi natin napapansin, malaki na pala. Amen? So point number 2, mga kapatid. Point number 2, Satan's strategy. Satan's strategy. Kung yung first point natin kanina, seeds of strife, what sows discord, mga kapatid, in the home. Nag-join ka dyan ni? Nag-join ka? Nawala ako. I-end ko dito. Hindi. Sige, tuloy mo lang. Walang camera sila. Ba't sira? Pwede mo. Amen. Hindi natutuwa yung kalaban sa ating ginagawang Bible study, mga kapatid. Diyan ako magjo-join. Wait. Walang camera? Ayaw Ba't nawala ng gumana. camera? Ayaw gumana. Dahil sa Facebook. In-off mo yung Facebook. Ah.
Paano ako mag-join dito ngayon? Walang camera. Amen. Amen. Ayan mga kapatid, nakikita nyo na ulit. Amen. Pasensya na po hindi natutuwa yung kalaban sa ating ginagawang Bible study tonight. Ayaw niya ng unity. Ayaw niyang pag-usapan yung unity. So tuloy po natin. First point natin, seed of strife. What sows discord in the home? Yung mga careless comments. Sowing with words. So mag-iingat tayo sa ating mga salita. Pangalawa, creeping contempt. Ito yung mga attitude. Sowing with attitude. So mag-iingat tayo sa ating mga kilos. And pangatlo, cruel comparison. Sowing with favoritism. Yan yung itinatanim ng kalaban para magkaroon ng disunity sa tahanan. And for our second point, mga kapatid, second point natin, kung merong seeds of strife, second point, ito naman yung Satan's strategy. Satan's strategy. Why the enemy targets the home? Ito yung strategy niya. Bakit? Why does God care so much about unity in the family? Because the home is not just where we live. Hindi lang tayo basta doon nakatira. It is a battlefield. And the enemy has strategy for it. To destroy it, mga kapatid. First, Satan's strategy, first foundation is the home. The home is the first church, mga kapatid. Kung hindi natin nare-realize yung ating tahanan ay church. Church yan, mga kapatid. First foundation, Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7, ang sabi ganito, "And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children." Inutusan yung mga magulang na tuturuan nyo yung mga anak nyo diligently. "And shall talk of them when thou sittest in thine house." Sa inyong pagtayo at sa inyong pagbangon. So, mga kapatid, yung ating bahay, the home is the first church. Whether we like it or not, or whether we realize it or not. That is the first foundation, mga kapatid, na gustong sirain ng dyablo. Children, mga kapatid, yung ating mga anak, do not learn theology from the pulpit first. Hindi. Alam nyo kung saan sila natututo? They learn it from how we treat one another at home. Yung nawi-witness nila every time na magkakainan kayo, kung anong nakikita nila, how you treat one another at the dinner table. If they see us forgive, they learn grace. Di ba? Nakikita ba yan ng mga anak natin sa ating mga bahay? Na kaya nating magpatawad? O lagi lang nila nakikita nagsisigawan? Amen? If the people around us see us forgive, they learn grace. If they see us gossip and hold grudges, they learn that too. Kaya huwag tayo magtataka, ganito pala yung anak ko, bakit ganito yung nangyari sa anak ko? Hindi mo alam, ikaw pala yung nakikitaan nun. Diba? Satan's strategy yan, mga kapatid. Sirain niya yung first foundation, and that foundation is the church. So sa loob ba ng tahanan natin na pag-uusapan yung salita ng Panginoon? O puro kasiraan lang ng bawat isa yung pinag-uusapan natin? Yung nagawang mali ni kuya, ni ate, ni tatay, ni nanay, ang napag-uusapan lagi. So, mag-iingat tayo. Yan yung Satan's strategy. Sirain yung first foundation, which is the home. Amen? So, second thing, favorite target niya yan, family. Division is the enemy's chosen weapon. Yun talaga yung paborito niya. John chapter 10 verse 10 says, "The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy."
Yun yung main purpose bakit nandyan yung devil sa tabi natin. To steal, and to kill, and to destroy. At ang paborito niya kung ano? Pamilya mo at pamilya ko. So, kamusta yung family natin? Successful ba? Sumakses ba si Satan para sirain ito? Kakalungkot ano? Ang daming ganyang pamilya. So, hindi aksidente mga kapatid na naririnig mo ang Bible study na ito. Favorite target ng Satan o ng devil yung ating pamilya. At ang favorite weapon niya is division. Yung hindi magkakaunawaan si nanay, si tatay, si kuya at si ate, si kuya at si nanay, si ate at si tatay. Tandaan nyo, hindi natin kalaban yung ating mga mahal sa buhay. Kung hindi ang devil na nagsoso ng hatred, ng bitterness, ng disorder in the family. Kaya ang payo sa atin, 1 Peter chapter 5 verse 8 says, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Laging nakabantay ang dyablo. So pag tayo hindi filled by the Holy Spirit, at yung ating puso hindi filled by the words of God, ang bilis tayong maatake ng devil. Amen? And a wolf does not attack the whole flock at once. Hindi niya atakihin yung sama-sama. He separates one sheep from the rest. The enemy's strategy is the same. Divide the husband from wife, parent from child, sibling from sibling. So once the home is divided, he can steal the peace. Wala nang kapayapaan. Di ba? Yung maisip mo lang na galit sa iyo yung asawa mo, walang kapayapaan doon. Yung maisip mo lang na nagre-rebelde na yung anak mo, walang kapayapaan doon. Di ba? He steal the peace, he steal the joy. Wala na rin kaligayahan doon. Tama? And the prayer that once filled it. Yung dating nag-unite na panalangin sa pamilya, wala na. Kasi hinayaan nating maatake tayo ng dyablo. Amen? So tayo yung favorite target niya, yung family mo at family ko. The enemy is not looking for a strong wall. Hindi. He is looking for a crack. Gaya ng illustration natin kanina. Small crack lang ang kailangan niya. Amen? So another thing, third subpoint natin under this Satan's strategy. Unang Satan's strategy, first foundation, ina-attack niya yung home kasi yan yung first church. Pangalawa, favorite target niya, yung family, kasi yung family, ang weapon niya dyan is yung division. Na napaka effective magpasa hanggang ngayon. Kahit nga sa mga pamilyang Kristiyano, nangyayari yan. Hindi pagkakaunawaan. Pangatlo, flowing favor. Unity releases God's blessing. Pag ang family disunited, yung flowing ng favor ng Panginoon, hindi magtutuloy-tuloy. Amen? Whether we admit it or not, pag hindi magkakasundo yung pamilya, wala doon yung favor ng Panginoon. Kasi disunity itself shows wala yung favor sa atin ng Panginoon. Psalm 133 verse 1. Psalm 133 verse 1 says, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore, sa verse 3. So pag ang pamilya united, mga kapatid, yung flowing favor of Panginoon, magtutuloy-tuloy sa pamilya natin. Unity releases God's blessing. The oil in Psalm 133 only flows down when the pieces are joined together. When a family is united, prayer works. The children feel safe. Laughter returns to the house. And the presence of God fills the home.
Amen? Gusto ba natin ng united family? Di ba lahat naman gusto yan? Pero ang tanong, meron ba tayong ginagawa? O hinahayaan na lang natin yung crack? Lilipas din yan. Lilipas din yan, maayos din yan on its own. Hindi po mga kapatid. Small cracks na unattended, it will widen. Sabi ng discussion natin tonight. So Satan's strategy targets the home precisely because it is the first church. His favorite battleground and the very place where unity is meant to release the flowing favor of God. Kaya yan yung gustong-gusto niyang sirain. So kung naririnig mo to ngayon at nakikita mo nang yung pamilya ay naandyan sa ganyang pagkakataon, hindi aksidente. Hindi aksidente. Dapat meron tayong ginagawa. Third point, ito yung dapat natin gawin. Steps to shalom. For the sake of alliteration, mga kapatid, ginawa ko ring S. Step to shalom or step to peace. How to become peacemaker inside the home. Matthew chapter 5 verse 9 says, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." Gusto mo bang tawagin ka ng anak ng Diyos? Maging peacemaker ka. Hindi yung ikaw ang magkukos ng division. Amen? So peacemaking in the home is not passive. It is a daily deliberate practice. Intentional. Dapat meron tayong ginagawa. Una, under this third point and last, steps to shalom, how to become peacemakers. Una, guard your gate. Guard your gate. Bantayan mo yung tahanan. Watch what you speak. Ikaw mismo, hindi tayo titingin doon sa tatay natin, sa asawa natin, o sa kapatid natin. Sa'yo mismo mag-uumpisa. Guard your gate. Watch your speak. Watch what you speak. Ephesians chapter 4 verse 29. Ephesians chapter 4 verse 29 says, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers." So wala daw dapat corrupt communication na lumalabas sa ating mga bibig. Amen? Gusto mo ba sasabihan ka ng corrupt communication or corrupt words? Di ba ayaw mo? So wag din natin gagawin sa iba. In kontra, sabi ng salita ng Panginoon, "But that which is good to use to the use of edifying." Yung makapag-edify, makapag-encourage dapat, that it may minister grace unto the hearers. Amen? Na pag nagsalita siya, sasabihin niya ay filled to ng Holy Spirit. Nabubuo niya yung aking kaloobang sira. Gusto ko siyang kausap. Diba? Ganyan ba tayo pag dinescribe ng ating mga mahal sa buhay? O ayoko na umuwi ng bahay. Wala namang ibang sinasabi sa akin si tatay o si nanay. Wala namang ibang nakita kundi kamalian ko. Amen? Colossians 3:21. Colossians 3:21 says, "Fathers," sino dito mga tatay? Taas ang kamay. "Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged." Hindi lang yan para sa mga tatay, para sa ating lahat. Provoke not each other to anger, lest they be discouraged. So before a word leaves your mouth, let it pass through the gate. Tingnan muna natin, dapat may checkpoint. Is it true? Is it needed? Is it kind? Does it build up? Pag hindi maganda ang magiging resulta ng salita na bibitawan natin, wag na. Amen? No sarcasm. No name calling. At ito pa iiwasan natin, mga kapatid. Huwag natin gagawin tong lagi.
no use of these words. You always did that. You never did that. Parang lagi na lang ganun talaga yung ginawa ng tao. Wag po. Tatanim yan. Tatanim yan. So, mag-iingat tayo. So, steps to shalom or step to peace, guard your gate. Watch what you speak. Ingatan natin yung ating mga dila. Yung mga bibig. Pangalawa, mga kapatid, grant grace quickly. Grant grace quickly. Pakita natin yung ating kahabagan immediately. Amen? Forgive before nightfall. Kaya ba natin yon? Grant grace quickly, mga kapatid. Matthew chapter 18 verse 15. Matthew chapter 18 verse 15 says, Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Pag merong hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya, kausapin mo agad. Kayo lang. Alone daw, sabi ng salita ng Panginoon. Amen? Pag naipagkasundo, umamin, patawarin. Patawarin agad. Huwag patagalin. Kasi yung maliit na hindi pagkakaunawa, pag lumaki yan, magiging bitterness yan. Ang hirap na magpatawad pag matagal na. Yung puso nating malambot, nagiging bato na. Amen? So, grant grace quickly. Ephesians chapter 4, verse 32. Ephesians 4:32 says, And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. Sabi natin, pinatawad tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Magpatawad din tayo. Di ba? Karapat-dapat ba tayong patawarin? Hindi rin naman eh. Araw-araw nga natin nabibigo ang Panginoon. Paano kung sabihin ng Panginoon, hindi ka pala marunong magpatawad, hindi rin kita patatawarin? Paano ka na? Paano na ako? So when you are hurt, mga kapatid, sa loob ng tahanan to, no? When you are hurt, go to that person. Not to a sibling. Not to a group chat. Yung iba magkakakampi-kampi na eh. Kaya alam mo ba si kuya ganito kasi yan eh. Magkakampihan na si bunso at saka si ate. Di ba? Instead, dapat sabihin natin, I am sorry. Will you forgive me? Tapos sabihin natin yung 3 magic words. I love you. Amen? Kailan mo huling sinabi yan sa mahal mo sa buhay? Kailan? Alam mo ba, yan yung pinakamatamis na marinig sa taong nagmamahal. I'm sorry. Will you forgive me? I love you. Kailan mo huling sinabi yan sa mahal mo sa buhay? Nakakahiya, jologs. Pero pagkalokohan, ang kaya-kaya nating gawin. Di ba? Pag magsinungaling kay nanay, kay tatay, okay lang. Pero yung sabihin mong I love you, ang hirap bitawan. Mga kapatid, yan yung dapat natin gawin. Grant grace quickly. Amen? Children need to see their parents apologize. That too is discipleship. Hindi mo pa dinadala sa church, natututo na sa'yo yung anak mo kasi ikaw marunong kang magpatawad, nakikita niya. Di ba? So pag sinabi ng Bible sa kanya, anak, forgive, bago pa lumubog yung araw, kaya niya nang gawin kasi nakita niya na sa'yo. Di ba? Let not the sun go down upon your wrath. Settle it before you sleep. So the enemy finds no place to plant. Pinalipas mo ng pinalipas, lumaki na ng lumaki. Hindi na kayo nagkasundo, hindi na kayo nag-usap, nasira na yung pamilya.
Tuwan-tuwa yung Diablo. Di ba? And third and last subpoint natin under this, how to be peacemaker or how to become peacemakers, step to peace, step to shalom. Thirdly, last na to mga kapatid, grow gratitude, not grudges. Amen? Grow gratitude, not grudges. Philippians chapter 2 verse 3. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Dapat meron pa rin humility. Amen? Lowliness of mind. Yung hindi mo titingnan yung kapatiran na mas mababa sa'yo at ikaw ay mataas. Ako ang breadwinner ng bahay, dapat ako ang may boses. May mga ganyan pa di ba? Ako ang nanay, ako ang tatay, ako ang dapat masunod. Mali naman yung tinuturo. Mali naman yung pinapakita. Paano mag-grow yung gratitude? Grudges yung makikita mo sa bunga ng anak mo pag gano'n. Amen? Dapat magkaroon tayo ng puso gaya ni Joshua. Joshua 24:15 says, sabi ni Joshua, "But as for me and my house, we will serve the Lord." So dapat ganun. Ang tanong, paano ka ba naglilingkod sa Diyos? Sa paikitungo mo sa anak mo. Sa paikitungo mo sa magulang mo. Sa paikitungo mo sa kapatid mo. Amen? Jealousy is starved by gratitude. Let your family make it a practice, even once a week. Gawin nyo yan. O kahit na pag nandun kayo sa table, gather around the table, appreciate things na ginagawa ng isa't isa. Amen? Dapat ganyan. Subukan natin. Tanungin natin din, kamusta ka na ba? Nasubukan na ba kamustahin yung mga mahal mo sa buhay? Amen? O baka assuming lang tayo, okay lang yan si nanay, okay lang yan si tatay, okay lang yan si ate. Di ba? Subukan mo ring tanungin. Magpasalamat ka, salamat at buhay pa yung nanay ko, yung tatay ko, o yung ate ko, yung kuya ko. Kaso paano mo naman pagpapasalamat kung hindi mo naman nakakausap? Di ba? Subukan mo, mag-pray kayo together before the week begins. Or bago kayo matulog ngayong gabi. Amen? So kailan ba tayo huling nanalangin as family? Parang wala na rin, ano? Hindi na uso. So, step to peace or step to shalom, call every home to guard its gate. Bantayan natin yung ating mga salita. Grant grace quickly. Magpatawad kung kailangan magpatawad. Umunawa kung kailangan umunawa. And grow gratitude instead of grudges. Imbis na magtanim tayo ng sama ng loob, magtanim tayo ng pasasalamat. Be thankful. Hanapin natin yung maganda sa mahal natin sa buhay, hindi yung puro pangit na lang. Kung ganyan lahat ng attitude natin, mga kapatid, ang saya ng pamilya. Di ba? And where these are practiced, the enemy finds no crack to exploit. Walang magiging dahilan yung kalaban para pasukin tayo. Amen? So, for our conclusion, mga kapatid, the greatest reconciliation, alam nyo kung ano, na makikita natin example, the gospel of the Lord Jesus Christ. Paano yon, Brother Mercian? We cannot end a lesson on division and unity without going to the cross. Because the deepest division of all is not between husband and wife. Hindi. Or parent and child. Alam niyo yung greatest division kung saan nangyari? It is between God and sinful man.
Yun yung greatest division. At dyan papasok yung gospel, mga kapatid. Diyan papasok yung gospel. Ephesians chapter 4, chapter 2, verse 14. Ephesians 2:14 says, "For He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us." Sino yan? The Lord Jesus Christ. "And that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby." Yung gospel ang nag-reunite sa atin sa broken relationship with God the Father. So every family conflict is at its root a picture of greater conflict. Pag merong conflict sa bahay, mga kapatid, sin has separated us from our Creator. Mag-i-expect ka ng buong pamilya, hindi naman buo yung isang tao sa Panginoon. Di ba? Mag-i-expect ka, united kayo, hindi naman siya united sa Panginoon. So, dapat maayos muna yung ating relationship sa Ama. Pero the grace of God, through Jesus Christ, the Lord Jesus Christ came to break down that dividing wall. Not with a sermon, hindi, but with His own blood on the cross. Anong gusto kong sabihin dito, mga kapatid? Hindi lang puro salita. Dapat sa gawa. If you want to be united, dapat merong ginagawa. Amen? So Christ died for our sins, was buried, and rose again the third day. Through His death, burial, and resurrection, the wall between us and God has been torn down. And peace, real lasting peace, is offered to every sinner who will come to Him. So kung gusto nating maayos yung ating pamilya, ayusin natin yung relasyon natin sa Ama. At binigay niya na yung solusyon, yung anak. Amen? So if you have never made peace with God through Jesus Christ, that is the first and most important reconciliation you need tonight. Yun yung una. Kaya hindi tayo pwedeng mag-expect ng buong family kung hindi naman tayo buo sa Ama. Amen? No home can be truly at peace while the hearts inside it are still war with their Creator. So confess your sin, mga kapatid, sa mga wala pang personal na relasyon kay Kristo. Confess your sin. Believe that Christ died, was buried, and rose again for you. Kung wala ka pang personal na relasyon kay Kristo. And receive Him as your Lord and Savior. The only way to salvation is Jesus Christ. Pag nasettle mo yung bagay na yan, posible nang masettle mo yung bagay ng pagkakaunawaan sa loob ng family. Amen? So, conclusion, ito ang gusto ng Panginoon. John 17:21. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Yung buong pamilya pala, mga kapatid, ipinapakita na totoong isinend ng Diyos Ama ang Panginoong Jesucristo dahil sa testimony ng buong pamilya. Amen? And that verse, mga kapatid, was Jesus' own prayer for His people. God wants your home and my home to reflect that same oneness. Not to fall like the house with the crack no one repaired. So examine your heart tonight. Is there bitterness in you toward someone under your own roof? Sa loob ba ng tahanan, meron kang hindi kasunduan? Is there someone you have been talking about instead of talking to? Pinag-uusapan nyo lang, hindi mo naman kinakausap? Is there someone you have been talking about instead talking to? Do not wait for the storm to expose the crack. Go and mend it now, while there is still time. Amen? So this week, mga kapatid, sa inyong mga bahay, commit 3 things.
Meron akong challenge. 3 things. Parents, apologize for wanting to your children. Everyone refuse to gossip in the house. And every night before you sleep, say to one another, I'm sorry. I forgive you and I love you. Kung ganyan yung ating puso, mga kapatid, kinabukasan ang ganda ng gising ng bawat isa. Amen? So, dyan natin tatapusin yung ating Bible study. Don't let the enemy sow weeds in your home. First, seeds of strife. What sows discord in the home. Second point, Satan's strategy. Why the enemy targets the home. Kasi iyan yung pinaka-core na ginawa ng Diyos. First, institution. Kaya gusto niyang sirain yan. And lastly, steps to shalom. Step to peace. How to become peacemakers. Be intentional. Buuin natin yung ating pamilya. Amen? So, dyan natin tatapusin yung ating Bible study. I hope and I pray nangusap sa inyo ang Panginoon in His own special way. So, God bless you and to God be the glory. Amen, amen, and amen. So, dito po natin tatapusin yung ating Bible study tonight. Dadako po tayo sa ating Thanksgiving and prayer time. Sige po. Naputol po yung ating Facebook Live, so wala po tayong babatiin online tonight. So, God bless you and to God be the glory. Amen, amen, and amen. So, dako po tayo sa inyong Thanksgiving and prayer requests. God bless you and to God be the glory po. Dito po sa TikTok, kung meron po kayong question or anything you want to say, just send me your personal message. God bless you. Magkita-kita po ulit tayo